Nagsisimula ang The Killer, A Girl Who Deserves to Die sa isang matinding labanan sa pagitan ng isang lalaking nagngangalang Bang Uigang at dalawang kabataang kriminal na gustong patayin siya. Kahit mag-isa at walang sandata, madali niyang natalo ang dalawa. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang grupo ng mga kabataang kriminal at laking gulat nila nang makita ang dalawa nilang kasamahan na natalo ni Uigang. Kasabay nito, nakatanggap siya ng text message mula sa kanyang asawa na nagtatanong tungkol sa isang dalagitang dapat niyang inaalagaan sa mga oras na iyon. Sa mensahe, sinabi ng kanyang asawa na umaasa siyang ayos lang ang dalagita at nasanay magkasundo sila. Pagkatapos, bumalik ang eksena sa ilang araw ang nakalipas kung saan si Uigang ay nagpapahinga sa bahay habang nagbabasa ng libro. Lumapit sa kanya ang kanyang asawa na si Hyunsu at sinabi ang kagustuhang magbakasyon sa Jeju Island kasama ang matalik niyang kaibigan at sabay na rin upang suriin ang lokasyon ng restoran na balak nilang itayo. Dahil balak ni Hyunsu na lumiban ng 2 linggo, hiniling niya sa kanyang asawa na alagaan ang anak-anakan ng kanyang kaibigan, isang 17 taong gulang, na dalagita na ang pangalan ay Yeonji. Pagkarinig sa hiling ng asawa, agad siyang tumutol at sinabing hindi siya yaya. Lalo na nang sabihin ng asawa niyang mananatili si Yeonji sa kanilang bahay ng ilang araw. Nagkaroon sila ng kaunting pagtatalo ng kanyang asawa hanggang sa napapayag din siya na alagaan si Yeonji habang nasa biyahe ito para sa negosyo. Kinabukasan, sinamahan niya si Hyunsu at ang kaibigan nitong si Kim Sua sa paliparan at nangakong aalagaan si Yeonji habang wala sila. Kinagabihan, tila nakatulog si Uigang sa loob ng kanyang kotse habang hinihintay si Yeonji na may dagdag na klase. Pagkatapos ng eskwela, kumatok si Yeonji sa bintana ng kotse at ginising siya. Agad niya itong pinapasok sa kotse at sinabing uuwi na sila. Subalit, humiling si Yeonji na ihatid siya at ang kaibigan nito sa Hongdae dahil may bibilhin daw sila roon. Pagdating nila sa destinasyon, sinabi ni Yeonji kay Uigang na gusto niyang manatili muna sa bahay ng kaibigan niya ng ilang araw at nakiusap na huwag itong ipaalam sa kanyang ina. Walang pag-aalinlangan, pumayag si Uigang, iniisip na makakapagpahinga siya nang hindi iniisip ang dalagita. Maya-maya, hiningi ni Uigang ang pitaka ni Yeonji at nilagyan ito ng pera bago ibinalik sa kanya. Bago ito umalis kasama ang kaibigan, sinabi ni Uigang na huwag mahihiyang tumawag anumang oras, lalo na kung kailangan niya ng tulong. At hindi lang iyon, pinaalalahanan pa niya itong mag-ingat at iwasan ang gulo. Pagkatapos, agad siyang bumalik sa kanilang bahay dahil inaantok na siya at gustong matulog, agad pagkalipas ng ilang oras. Nagising si Uigang sa tunog ng kanyang cellphone, isang tawag na mula pala kay Yeonji. Sa kabilang linya, tila nahihirapan si Yeonji at nakiusap na puntahan siya agad. Inakala ni Uigang na nangangailangan ito ng tulong, kaya't dali-dali siyang nagmaneho papunta sa tinurong lokasyon. Ngunit laking gulat niya nang makita na ayos lang si Yeonji at kaswal na nakikipagkwentuhan sa isang lalaki. Nang makita si Uigang, agad siyang ipinakilala ni Yeonji sa lalaki bilang kanyang uncle. Sinabi rin niyang senior niya ito sa paaralan. Pagkaalis ng lalaki, tinanong ni Uigang kung bakit nagpapalakad-lakad pa siya sa 10 oras ng gabi. Gayong sinabi niyang matutulog siya sa bahay ng kaibigan niya. Ngunit hindi siya pinansin ni Yeonji at nagpatuloy sa paggamit ng cellphone. Kaya't nairita si Uigang sa kawalang galang nito sa kanya. Pinakiusapan siya ni Uigang na umuwi na, ngunit tumanggi ito at sinabing pupunta siya sa bahay ng kaibigan niya. Inis na si Uigang, kaya umalis na lamang siya at nagdesisyong ituloy ang tulog sa bahay. Ngunit nakita niyang sumakay si Yeonji sa motorsiklo na minamaneho ng sinasabi niyang senior niya. Ayaw na sana niyang makialam pa. Biglang nakatanggap siya ng mensahe mula kay Hyunso na nagtatanong kung kamusta si Yeonji. Dahil dito, agad niyang ipinihit ang kotse at sinundan si Yeonji gamit ang tracking device na lihim niyang inilagay sa bag nito noong nilagyan niya ng pera. Dinala si Yeonji ng lalaking iyon sa isang saradong ice skating rink at ipinakilala kay Sungyeon, isang babaeng sangkot sa krimen na ginagamit ang mga gwapong lalaki para akitin ng mga dalagita at mapasunod sila sa pakikipag-date. Pagkatapos nito, kinikidnap at pinipilit ni Sungyeon ang mga dalagita na maging bayarang babae upang pagkakitaan. Si
Yeonji at ang kanyang kaibigan ay tila napiling target ni Sungyeon at malaki ang posibilidad na mahulog sila sa kanyang patibong. Ang grupo ni Sungyeon ay gumagamit ng mga gwapong lalaki upang akitin ang mga babae. Mukhang umiiyak ang kaibigan ni Yoonji at nakiusap kay Sungyeon na palayain sila. Pero wala siyang pakialam at sinampal pa ang babae. Samantala, sinubukan ni Yoonji na lumaban pero nabigo siya. Ilang sandali lang dumating si Uigang sa lugar. Hiningi niya kay Sungyeon na palayain si Yoonji at ang kaibigan nito, sabay bantang babanatan niya si Sungyeon at ang mga tauhan nito. Ngunit binaliwala ni Sungyeon ang babala at inutusan ang kanyang mga tauhan na atakihin si Uigang. Dahil sa husay niya sa pakikipaglaban, walang kalaban-laban ang mga tauhan ni Sungyeon kay Uigang. Kahit pasaksakin siya sa tiyan, nanatili siyang nakatayo at gumanti ng suntok hanggang mawalan ng malay si Sungyeon. Pagkatapos nito, dinala niya pa uwi si Yeonji at inutusan siyang magpahinga. Kinabukasan, tinanong siya ni Yeonji nang may pagkamausisa tungkol sa trabaho niya dahil sa laki at gara ng kanyang bahay. Sinabi lang ni Uigang na may matagumpay siyang negosyo sa real estate at pinakiusapan siyang huwag magtanong ng personal. Kinagabihan, niyaya ni Uigang si Yeonji na kumain sa isang restaurant. Pauwi na sila nang madaanan nila ang dating skating rink kung saan niya binugbog si Sungyeon at ang grupo nito. Sa gulat nila, may mga police line na nakapalibot sa arena at maraming pulis ang nasa lugar, hudyat na may nangyaring krimen. May ilang pulis na nagsisita ng mga sasakyang dumaraan, kabilang ang isang pulis na si Lee Yang-ho na nagpahinto sa kotse ni Uigang. Ipinabatid ni Yang-ho kay Uigang na may nangyaring pagpatay sa skating rink at nagtanong ng ilang bagay. Kalma naman si Uigang sa pagsagot sa mga tanong ng pulis. Ngunit, si Yoonji ay halatang kinakabahan, parang may itinatago, at natatakot na madiskubre ng pulis. Pag-uwi nila sa bahay, agad naghanap si Uigang ng balita tungkol sa kaso ng pagpatay sa skating rink at nabigla sa nalaman. Ang mga biktima ay ang mga kabataang binugbog niya noong nakaraang gabi. Samantala, si Yoonji naman ay nasa kanyang kwarto, halatang balisa, at may kinakausap sa text. Lalo pa siyang nagulat nang makumpirma niyang ang mga biktima ay mga kaklase niyang kabataan na binugbog ni Uigang. Kinabukasan, dumating si Yang Ho sa bahay ni Uigang at tinanong siya tungkol sa alibi niya sa oras ng krimen. Dahil ayon sa CCTV footage, nakita ang kotse ni Uigang na dumaan sa lugar 30 minuto bago maganap ang pagpatay. Hindi lang yon, nakakuha rin ng CCTV footage si Yang Ho na nagpapakitang sakay ni Yoonji ang isa sa mga napatay. Nakaklase pala niya, ngunit tumanggi si Uigang na magdetalye kaya naging kahinahinala siya kay Yang Ho. Tinanong din siya ng pulis tungkol sa relasyon niya kay Yoonji. Pinaliwanag ni Uigang na pinakiusapan lang siyang bantayan ang bata habang nasa Jeju ang asawa at ang ina nito. Hinamon niya si Yang Ho na maglabas muna ng malinaw na ebidensya bago siya isalang sa investigasyon. Pagkaalis ng pulis, pinuntahan ni Uigang si Yoonji at tinanong kung may alam siya tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga kaklase. Habang iniintindi ang kalagayan ng dalagita, naalala ni Uigang ang isang batang babaeng gusto nang magpakamatay noon. Tinanong niya ito kung ano ang gusto nito at humiling ito ng yakap. Niyakap niya ito at pagkatapos ay nawalan ito ng malay. Naantala ang alaala ni Uigang nang tumunog ang cellphone ni Yoonji. Tawag mula kay Sungyeon. Alam niyang si Sungyeon ang nasa kabilang linya, kaya inagaw niya ang cellphone para makausap. Ito ang banta ni Sungyeon. Hawak niya ang kutsilyong may fingerprint ni Uigang at ipapasa niya ito sa pulisya kung hindi siya susunod. Dahil dito, napilitan si Uigang na pumayag sa hiling ni Sungyeon na magkita sila sa loob ng 1 oras. Pinakiusapan niya si Yoonji na manatili sa bahay pero natakot itong mag-isa at nagpumilit sumama. Sinabi ni Uigang na makakagulo lang siya kaya binigyan niya ito ng pulseras na may tracking device bilang panangga kung may masamang mangyari. Matapos nito, nagmadali si Uigang maghanda ng mga sandata para sa anumang panganib. Samantala, tuwang-tuwa si Sungyeon sa matagumpay niyang pagbabanta. Ngunit, hindi niya alam na si Uigang ay isang dating profesional na mamamatay tao na kinatatakutan sa buong mundo. Hindi lang sa South Korea, alam niyang nasa wallet ni Yoonji ang tracking device, kaya agad siyang pumunta sa kinaroroonan nito.
Dumating si Uigang sa isang apartment at doon ay nakilala niya si Jiang, pinsan ni Sungyon at utak ng ilegal na negosyo gamit ang mga menor de edad. Pinaharap ni Jiang ang isa sa kanyang malalaking tauhan upang labanan si Uigang. Ngunit nagkamali siya ng tantiya, walang pag-aalinlangang pinatumba ni Uigang ang kanyang mga tauhan. Sa kabilang banda, narinig ni Sungyon ang kaguluhan at dali-daling lumabas. Laking gulat niya nang makitang si Uigang ang nasa harap niya. Hiniling ni Uigang na ibigay ang kutsilyo na may fingerprint niya, ngunit lalong lumala ang sitwasyon nang tutukan siya ng baril ni Jiang at Sungyon. Sa huli, iniabot din ni Jiang ang kutsilyo at nagtatakbong tumakas kasama si Sungyon. Dahil dito, agad silang hinabol ni Uigang, pero nawalan siya ng bakas pagpasok sa isang madilim na kwarto. Doon hinarap niya ang isang lalaking halos kapantay niya sa galing sa laban. Nagtagal ang kanilang bakbakan hanggang sa tuluyang umatras ang lalaki matapos siyang masugatan ni Uigang. Pagkatapos ng labanan, agad umuwi si Uigang at nalaman niyang pinasok ang kanyang bahay ng isang grupo para dukutin si Yunji. Sinundan niya ang signal ng tracking device hanggang sa makarating sa isang apartment kung saan isinasagawa ang ilegal na negosyo sa mga menor de edad. Nakarinig siya ng sigaw ng babae mula sa isang kwarto, kaibigan pala ni Yunji na muntik ng bugbugin ng isang lalaki. Niligtas niya ang kaibigan ni Yunji at tinanong kung nasaan ito. Sa kabilang banda, nakita ni Sungyon si Uigang at nagtangkang tumakas, ngunit nahuli siya ni Uigang at pinilit siyang sabihin kung nasaan si Yunji. Nang tumanggi si Sungyon, pinatali siya ni Uigang at pinahirapan upang umamin tungkol kay Yunji at sa kanilang sindikato. Ibinunyag ni Sungyon na sinasadya nilang gamitin ang mga menor de edad para sa ilegal na negosyo ni Jiang. Pinapasok nila ang mga bata sa mundo ng prostitusyon at ginagamit itong panakot para kikilan ang mga lalaking customer. Upang mas mapadali ang operasyon, nakipagsabwatan sila sa ilang tiwaling pulis at hinahati-hati ang kita. Ibinunyag ni Sungyon na sina Yunji at ang iba pang mga dalagita ay ipapadala sa Russia bilang mga prostitute. Ibinigay niya ang address ng hotel kung saan kinukulong ang mga babae bago dalhin sa ibang bansa. Hindi nagtagal, dumating si Yang Ho matapos makatanggap ng ulat mula sa isang residente tungkol sa kaguluhan sa lugar. Pagpasok niya sa apartment, laking gulat niya nang makitang halos wala ng buhay si Sungyon at si Uigang ay wala na roon. Samantala, si Uigang ay nakarating na sa hotel at nagsimula na ang panibagong laban kasama ang mga batang delinkwenteng nakita sa simula ng pelikula. Kahit mag-isa, kaya niyang pumatay ng grupo ng tao gamit ang matutulis na armas at may eksaktong kakayahan sa pagbaril. Kaya hindi nagtagal bago niya napatay ang mga siga na humarang sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ni Uigang ang tatlong natitirang delinkwenteng lalaki tungkol kay Yunji at hindi siya nag-atubiling patayin ang mga ito nang hindi nila naibigay ang impormasyong gusto niya. Maya-maya, may isang lalaking may blondeng buhok ang lumitaw at nagpakilalang si Yuri. Si Yuri, na may lahing Ruso, ay dating lumaban kay Uigang sa kuta ni Jiang at ibinunyag ni Yuri na isa siyang profesional na assassin na nagtatrabaho para sa Russian Mafia. At sinabi niyang dadalhin si Yunji sa Russia sakay ng barkong aalis 8:00 ng umaga kinabukasan. Alam ni Uigang na wala na siyang gaanong oras dahil madaling araw na, kaya may iba siyang plano para harapin si Yuri. Agad na bumalik si Uigang sa hotel at muling nakipaglaban ng matindi kay Yuri. Sa gitna ng laban, natrap niya si Yuri, saka walang takot na tumalon mula sa bintana sa itaas at bumagsak mismo sa ibabaw ng kotse ni Yang Ho na nakasunod sa kanyang mga yapak. Itinutok agad ni Yang Ho ang baril kay Uigang at inakusahan siyang pumatay kina Sungyon at sa lalaking napatay sa skating rink noon. Harapang hinarap ni Uigang ang mga paratang, kalmado pa rin gaya ng dati hanggang sa maagaw niya ang baril ni Yang Ho at siya naman ang nagtutok dito. Dahil umaga na, napilitan siyang gapusin sina Yang Ho at Yuri sa sasakyan habang siya ang nagmaneho ng mabilis papunta sa pagsagip kay Yunji. Sa madaling salita, dumating si Uigang sa pantalan bago pa madala si Yunji sa barkong pa-Russia. Pinatay niya agad ang mga gangster na dumukot kay Yunji at nailigtas ito. Ngunit dumating din si Jiang at tangkang patayin siya sa pamamagitan ng pagsalpok dito. Nakaiwas.
si Uigang at pinilit si Jiang na sabihin kung sino ang tunay na utak sa likod ng lahat ng ito. Dahil ayaw ni Jiang magsabi ng anuman, pinatay siya agad ni Uigang. Nang makita ito ni Yang Ho, napagtanto niyang hindi ordinaryong tao si Uigang. Kinuha ni Uigang ang cellphone ni Jiang at nalaman na si Yang Ho pala ay isang tiwaling pulis na nakikipagsabwatan kina Jiang at sa grupo nito para sa ilegal nilang negosyo. Matapos makuha ang ebidensya ng pagkakasangkot ni Yang Ho, tinakot siya ni Uigang at pinasunod sa lahat ng kanyang utos para hindi niya ito isumbong sa mga kapwa pulis. Dahil ayaw ni Yang Ho masira ang kanyang karera bilang pulis, napilitan siyang sumunod sa gusto ni Uigang para mapawalang sala ito. Pagkatapos, dinala si Yunji sa ospital para sa masinsinang gamutan at sinamahan siya ni Uigang habang nagpapagaling. Hiningi ni Uigang sa kanya na sabihin sa mga pulis ang totoo. Sinisi ni Yunji ang sarili sa lahat ng nangyari sa kanya at sa kaibigan niya. Pinakalma siya ni Uigang at sinabing hindi niya kasalanan ang lahat ng nangyari. Hinikayat niya si Yunji na magpahinga at magpagaling. Ilang sandali pa, bumisita si Yang Ho kay Uigang sa ospital. Sinabi ni Uigang na noon pa niya nalaman ang pakikipagsabwatan ni Yang Ho kay Jiang nang aksidenteng makita niya ang bangkay ni Sung Yon sa kotse nito. Napagtagpi-tagpi niya na si Yang Ho ang pumatay kay Sung Yon para ipahamak siya. Hiniling ni Uigang kay Yang Ho na imbestigahan ang Russian Mafia Syndicate na gustong makuha si Yunji at iba pang mga batang babae. Nung una ay tumanggi si Yang Ho dahil masyadong delikado, pero wala siyang magawa kundi sumunod dahil hawak ni Uigang ang ebidensyang sisira sa kanyang karera. Makaraan ng ilang araw, nakipagkita si Uigang kay Hyunju, isang dating arms dealer at kasosyo niya na maagang nagretiro dahil sa injury, sa binti. Humingi siya ng tulong kay Hyunju para makakuha ng sniper rifle at silenced gun. Nagulat si Hyunju dahil akala niya ay tuluyan nang nagretiro si Uigang. Sabi ni Uigang, may maliit lang siyang problemang kailangang ayusin at kailangan niya ng mga armas agad kinagabihan. Nakatanggap si Uigang ng tawag mula kay Yang Ho na nagsabing may impormasyon siya tungkol kay Park, kasapi ng sindikatong sangkot sa pagpapadala ng mga batang babae sa Russia, kabilang si Yunji. Samantala, galit na galit si Park nang malaman niyang napatay ang mga tauhan niya at nalaman na ng mga pulis ang kanilang ilegal na operasyon. Kaya nagmadali siyang tumakas, pero nauna nang dumating doon si Uigang. Pinatay niya agad ang lahat ng tauhan ni Park na nagbabantay sa lugar habang umiinom pa ng kape at walang kaabala-abala. Sa huli, na-corner niya si Park at pinilit itong magsalita tungkol sa sindikato nila. Sa una ay ayaw magsalita ni Park, pero nang tutukan siya ng baril, napilitan siyang magsiwalat. Ibinunyag ni Park na siya at ang grupo niya na pinamumunuan ng isang babaeng kilala bilang Pig Mama ay nagbebenta ng mga batang babae sa matatandang lalaki kapalit ng malaking halaga. Ngunit ang kanilang mga kliyente ay hindi basta-basta, kundi mga opisyal ng gobyerno at mayayamang negosyante. Hiniling daw ng isang punong mahistrado na si Kim na magbigay sila ng 5 batang babae. Karaniwan nilang target ay mga high school girls na madaling maimpluwensyahan at nililinlang sa pamamagitan ng pera bago sila tuluyang mahulog sa ilegal na gawain. Nakikipagpalitan din si Pig Mama sa mga sindikatong kriminal sa Russia kung saan nagpapadala rin sila ng mga batang Ruso para magtrabaho bilang bayarang babae sa Korea. Matapos patayin si Park, tumawag si Uigang sa isang tao at pinapapunta agad sa lugar. Hindi nagtagal, dumating ang grupo ng mga tao na pinamumunuan ni Taehyun para linisin ang crime scene at alisin ang mga bangkay ni na Park at mga tauhan nito. Nagulat si Taehyun na nakatanggap siya ng tawag mula kay Uigang dahil dapat ay nagretiro na rin ito bilang killer. Sinabi ni Uigang na kailangan niya ang tulong ng grupo ni Taehyun sa isang malaking misyon at may mga pagpatay na gagawin sa labas ng lungsod. Unay tumanggi si Taehyun, pero nang alukin ni Uigang ng 3 beses na mas mataas, na bayad, pumayag din ito. Kinabukasan, nakuha na ni Uigang ang mga armas na gusto niya at agad itong sinubukan sa lugar ni Hyunju. Pagkatapos, bumisita siya kay Yunji sa ospital, nalabis ang kalungkutan ng malamang nagpakamatay ang kaibigan niyang isa ring biktima. Habang nasa ospital, tinawagan ni Uigang si Yang Ho para tanungin ang tungkol sa nakaraan ni Yunji na inampon daw ni Sua matapos mamatay ang kanyang tunay na ina noong siya'y 5 taong gulang. Ibinunyag din ni Yang Ho na si Kim ay galing sa
Isang maimpluwensyang pamilya at mahirap makasuhan dahil sa lakas ng koneksyon sa politika. Ngunit walang pakialam si Uy Gang dahil hindi niya balak ipakulong si Kim. Gusto niya itong ipadala diretso sa impyerno. Sinabi rin ni Yang Ho na may nakatakdang party si Kim sa isang marangyang mansion sa isang pribadong lugar na pag-aari ng kanyang pamilya para hindi madakip ang kahalayan nito. Sa madaling sabi, habang abala si Kim sa party kasama ang mga sexy na babae, agad na kumilos si Uy Gang at pinatay ang lahat ng bantay gamit ang sniper rifle mula kay Hyunju. Sa kabilang banda, si Yuri, na nagtatrabaho para kay Kim, ay agad na nakaalam na may pumasok sa mansion dahil hindi niya makontak ang mga tauhan niyang nagbabantay sa labas ng mansion. Agad na naramdaman ni Yuri na may hindi tama. Matagumpay namang nakapasok si Uy Gang sa mansyon at nakipagbarilan sa mga tauhan ni Yuri na sabay-sabay siyang inatake. Sa parehong oras, dumating din si Yang Ho at tinutukan ng baril si Uy Gang, bantaang papatayin siya dahil kumampi na siya kina Kim at Yuri. Ngunit si Uy Gang ay madaling natalo sila kahit pa pinayagan niyang sarili niyang madakip upang madala sa harap ni Kim. Dinala siya sa isang silid kung saan naroroon si Kim kasama ang isang dalagitang halatang takot na takot at gustong tumakas. Hindi nagtagal, sinabi ni Yang Ho kay Uy Gang na hindi siya natatakot sa pagbunyag nito ng ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa mga krimen ni Najang dahil pinangakuan siya ni Kim na poprotektahan siya gamit ang koneksyon nito sa pulisya at prosekusyon. Ngunit hindi na ito ikinagulat ni Uy Gang dahil alam na niyang mangyayari ito. Pagkatapos, inilabas siya ni Yang Ho at ng mga tauhan ni Kim sa silid habang si Kim ay agad na kinakaladkad ang dalagita papasok sa kanyang kwarto para gawin ang kanyang kasamaan. Kasabay nito, biglang lumaban si Uy Gang at mabilis na pinabagsak sina Yang Ho at ang mga tauhan ni Kim. Kinuha niya ang baril ni Yang Ho at walang pag-aalinlangang pinatay ito dahil sa kanyang pagtataksil. Hindi rin niya pinatawad ang mga tauhan ni Kim at pinatay silang lahat. Hindi nagtagal, dumating si Yuri at muli silang naglaban ni Uy Gang sa isang matinding one-on-one na bakbakan. Pareho silang bihasa sa baril at martial arts, kaya halos pantay ang kanilang lakas at determinasyon na magwagi. Gayunpaman, sa dulo ng madugong labanan, nakuha ni Uy Gang ang kalamangan at itinapon ang katawan ni Yuri sa gitna ng kasiyahan, dahilan upang magsigawan at magsitakbuhan sa takot ang mga bisita. Samantala, si Kim na hindi pa rin alam na lahat ng kanyang tauhan ay patay na, ay masaya pa ring iniisip na mag-e-enjoy siya buong gabi. Laking gulat niya nang matagpuan si Uy Gang sa loob ng kanyang kwarto, may hawak na baril. Tinawag ni Kim ang kanyang mga tauhan, pero sinabi ni Uy Gang na wala nang darating, pinatay na niya silang lahat. Nag-alok si Kim ng kasunduan na bibigyan niya ng proteksyon si Uy Gang para makapagpatuloy ito sa ilegal na gawain. Mukhang interesado si Uy Gang sa alok pero sinabing matagal na siyang nagretiro sa maduming trabaho, nagbabayad na ng buwis at may lehitimong negosyo. Pagkatapos ay tinanong niya si Kim tungkol kay Pig Mama na siya palang si Soa. Ibinunyag ni Kim na si Soa ay may lakas ng loob na ibenta ang kanyang ampon na si Yunji para sa malaking kita sa ilegal na negosyo. Matapos makuha ang impormasyon, tumayo na si Uy Gang at tila aalis na. Inisip ni Kim na ligtas na siya pero biglang lumingon si Uy Gang at pinaputukan siya habang tumatawa ng malakas. Namatay si Kim. Ilang sandali pa, si Sua na kumakain ng lunch kasama si Hyunsu sa Jeju Island ay nabigla nang makatanggap ng tawag mula umano kay Kim. Nagpaalam muna siya sandali kay Hyunsu at pumasok sa sasakyan para sagutin ito. Ngunit sa gulat niya, si Uy Gang pala ang tumawag at nasa loob na ng kanyang sasakyan. Sinabi ni Uy Gang na patay na si Kim, pati na rin ang mga kasamahan nilang sina Park at Jang. Alam na ni Uy Gang mula pa noon na si Sua ang nasa likod ng lahat, kaya agad niya itong tinutukan ng baril. Galit na galit siya dahil dinamay nito ang kanyang asawa. Lumabas na si Sua pala ang nakipagsabwatan kay Yang Ho para ibintang kay Uy Gang na inabuso niya si Yunji. Ngunit sa huli, winasak ni Uy Gang ang buong sindikato ni Soa at pinabagsak ang kapangyarihan ni Kim. Pagkatapos, inutusan niya si Soa na magmaneho papunta sa isang liblib na lugar. Doon niya sinabi na mula ngayon, silang mag-asawa na ang mag-aalaga kay Yunji hanggang sa lumaki ito
at makapamuhay ng mag-isa. Pagdating nila sa lugar, agad pinaputukan ni Uigang si Sua sa ulo, pinatay niya ito. Pagkatapos ng pamamaril, lumabas si Uigang sa sasakyan at naglakad pa uwi habang mula sa kabilang direksyon ay may paparating na van. Sakay nito sina Tae Hyun at ang kanyang team na siyang maglilinis ng pinangyarihan ng krimen at magtatago sa bangkay ni Sua. Kalaunan, nakipagkita si Uigang kay Hyun-soo na nag-e-enjoy sa paglubog ng araw sa tabing dagat. Sinabi niya sa asawa na tinupad na niya ang kanyang pangakong alagaan si Yoon-ji at isinama nila ito sa bakasyon. Nagtapos ang pelikula sa pagngiti ni Hyun-soo at pagyakap niya kay Uigang. Ibinunyag din na ang dalagitang nakita sa flashback ni Uigang ay si Hyun-soo mismo. Ang moral ng kwento ay ang kasakiman at masasamang intensyon ay magdadala ng kapahamakan. At higit sa lahat, huwag basta-basta magtiwala ng bata sa kung kanino lang. Baka mamaya, dating assassin lang pala na gusto lang mag-relax. Salamat sa panonood mga kapatid. Pakitulungan niyo lang po subscribe and share itong aking channel. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo palagi. Paalam!